na makapagpiyansa. I don't even remember that he was a student. So how could he? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, dating Senador Laila de Lima, sinipalpal itong si Harry Roque. Yan guys, dahil doon sa issue kinakalat ni Harry Roque. So kung maalala nyo, nag-press con pa sila ni dating DOJ Secretary Aguirre, di ba? Nag-press con pa sila, sinasabi nila na itong si Laila de Lima daw kaya napalaya dahil naging estudyante niya itong si Judge Hener Hito, di ba? Na nagpalaya sa kanya. So, parang lumalabas guys dito kay Roque, parang walang proseso nangyari, hindi dumaan sa due process, samantarang napakatagal na nakulong itong taong to. Di ba? Particularly itong si dating Senator Laila de Lima. Tapos ngayon sinasabi niya na influence lang daw ng kanyang estudyante. Di ba? Ito si Henerito na humawak ng kaso. Pero totoo niyan guys, alam naman natin at nababalitaan naman yan na mahina, di ba? Mahina ang ebidensya. Kaya ang sabi, the evidence of guilt is not strong. Mahina. Actually, walang bail yan, guys. Walang piyansa ang kaso ni de Lima. Pero nabigyan siya ng piyansa dahil nga mahina. At yung 7 tumestigo sa kanya, di ba, bago actually nauna pa yung paglaya niya guys. Tapos nung lumaya na siya, tsaka na nag-recant o bumaliktad o binawi yung testimony ng mga witness. 7 to guys, 7 sumulat sa RTC. So ngayon, napipil talaga nila Roque, kaya natataranta na sila ngayon. Kabado na. Sa lalong madaling panahon guys, ito si Laila de Lima, baka mapalaya na siya. Madismiss na talaga. Tuloy yun ang mapalaya yun, guys. So, panoorin muna natin yung interview kay dating Senator de Lima kung paano niya sinupalpal itong si Roque. Right? So, pasok! Nagot ni de Lima ang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na paborito umano nitong estudyante sa San Beda Law School, si Judge Hener Hito. Si Hito ang huwes na pumayag sa hiling ni de Lima na makapagpiyansa. I don't even remember that he was a student. So how could he be my favorite student? Kasi sinasabi niya ata favorite. Alam niyo po, I've taught for many years, intermittent years in San Beda. So hundreds na po ang mga naging estudyante ko. So I don't remember everyone. Pakiusapan ni de Lima, tumigil si Roque. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi ni Senator de Lima? Matagal na akong teacher, sabi niya, di ba? Halos 100 na siguro may git ng estudyante ko. So, hindi ko naman niya maalala isa-isa, di ba? Totoo nga naman, di ba guys? Kahit yung mga teacher natin dati, hindi na tayo maalala, lalo na kung lumipas na yung panahon. Siguro kung personal na magpag-meet ulit, tapos magpapakilala, maalala mo, di ba? Bilang isang teacher. Pero sa dami nga naman, siyempre, hindi rin niya talaga maalala. At lalo na medyo may edad na rin si Senator de Lima. Kaya tama siya doon sa punto. Kaya sabi niya, huwag ka na makisawsaw Roque sa aking kaso, di ba? Namayagpag na kayo. Kasi nga, di ba, 6 years namayagpag na ang Duterte, pati itong mga tuta ni Duterte na to guys. Namayagpag na ngayon, parang tinatanggal na pa ng karapatan itong si Senador Laila de Lima. So, linawin na natin guys. Tayo, hindi natin sinuportahan. Actually, di ba, tumakbo yung 2022. Hindi natin binoto si Laila de Lima dahil kahit pa paano napaniwala din tayo na involved siya sa drugs. Pero kalaunan lumabas. So dito guys, hindi na to kulay-kulay. Ano ngayon kung dilawad siya? Ano ngayon kung kakamping siya, di ba? Di ba? Wala na sa kulay-kulay ngayon kasi nga, kung yun naman ang karapatan niya bilang isang tao, maawa naman kayo Roque sa tao, di ba? Nakulong na nga yun halos 7 taon, hindi binigyan ng justisya. Tapos ngayon,
nakalaya na, sinisiraan nyo pa, parang sinasabi nyo ngayon na mas magaling pa kayo sa batas natin. Mas magaling pa kayo sa mga judge natin, di ba? Parang gusto nyo, pag hindi na pabor kay Duterte, mali yan. May sabwatang nagaganap, di ba? Sinabihan din si Bibir na ganyan eh, nagkasabwatan, lalo na yung mga DDS vloggers, guys. Sinabihan siya. So, dito kasi sa kanila, parang gusto nila, sa kanila na lang yung katarungan. Sila na lang yung laging tama, sila na lang yung laging nasa kapangyarihan, di ba? Pero totoo niyan, lumipas na, guys, ang kanilang panahon. Tama na sa kanila. Ngayon naman sinisingil na sila ng tadhana. Kaya ngayon kung mapansin nyo, lahat ng desisyon ng korte, di ba, yung nangyayari, hindi na pabor sa Duterte at sa kanyang mga tuta dati, guys, di ba? Hindi na, wala na, puro bad news sa kanila yan. Kaya nga ngayon talagang double time sila, double kayod sila sa pagkakalat ng mga ganong mga hindi naman totoo. Ang tanging pakay lang nila ay siraan si De Lima na nabigyan lang ng justisya, na naniniwala tayo na umiiral nga ang batas natin sa ating bansa. Pero sobrang bagal, di ba? Pero at least umiiral. Di ba? Lalo na sa kaso ni De Lima na talaga namang umabot talas ng 7 taon ay pinagkait sa kanya. So, baka natin guys, ulit-ulitin natin, huwag kayong palid lang. Basta maniwala sa mga DDS supporter na to. Kasi nga tanging pakay na lang nila. Gusto nila, sila rin yung tama, sila pa rin yung makapangyarihan, mali ang mga korte, mali mga ebidensya. Nakipagsabuatan yung mga witness. Parang ganun lumalabas eh. Wala nang tama sa kanila guys. Sila lang yung tama. Kaya mag-isip-isip po kayo, lalo na mga identified na mga tatakbong senador niyan sa 2025, suriin yung mabuti. Diba? Wala na to sa apelido, sa politiko, sa kulay, wala na. Sa tama lang tayo. Right? So, hanggang dito naman po. Abangan nyo susunod po. Thank you very much.